Sayang kasi kahapon off ako ngayon. Today, ang ang init. Sayang po kasi gusto ko sana pong mag-gardening na po. So, today may pasok ako. So, I need to prepare para yung mamayang gabi na po. So, I decided kasi pagka may maganda pong baboy, just mahilig po ako sa tail pig, no? Kasi alam mo naman, mahilig sa taba. Si Manay Timmy. Binibili ko po yun, tas inaano ko lang po, iniista ko lang siya. So, although si Frank hindi siya masyado mahilig sa taba, pero nasasanay na rin siyang kumain na medyo mataba na po. So, hindi naman everyday yan yung kinakain natin, no? But, kumbaga dapat balance diet lang. Hindi naman araw-araw yung talagang matatabang baboy ang lagi nating uulamin, no? Magka-high blood naman tayo niyan. So, as usual po, pinakuluan ko muna sa tubig no po, na may asin, na may pamintang buo. Then after po, hinugasan ko siya. Kasi para po yung mga dumi-dumi po mawawala sa unang, sa unang kulo no po. So, hindi naman nyo yun papakuluan ng matagal. Mga siguro 5 minutes lang po na talagang sobrang kulo. Then after, you have to wash that. You take off the water, then after, you wash the meat. Yun lagi po yung ginagawa ko. So, yan po yung gagawin ko. Tapos after, lilinisan ko yung manok. Kasi hindi ko pa nalilinisan dahil may nangingitlog po kanina. So, we going to use some olive oil na po. So, hindi po natin dadamihan yung olive oil dahil masyado po siyang mataba. Mamaya po magmamantika pa siya. So, it's going to be more oily. So, we just have to put a little olive oil. Yan po ang And then, I put 1 cube of sugar. Pag wala po kayong, dito kasi yung sugar na kaganito, although we have some granulated sugar din po. Then, in Philippines, you just have to put maybe 1 teaspoon of sugar. Brown sugar, white sugar. Wala naman pong, there's no, kung anong gagamitin niyo pong sugar na po. Kung ano lang pong yung nasa bahay. Sometimes, they use some honey. So, yan lang po yung magpapak a little caramelized. So, I always do like this. Yan. So, imemelt lang natin yung sugar. Yan. Then, we're going to put all this inside. So, papahinaan natin to dahil medyo na siya. Papabanguhin lang natin. That's why we do that. Then, after we put so, medyo maganda po kasi the good thing about the adobo is that there's some sauce and then you can keep this long time. Kahit ilang days na po, mga 4 days and the rest is good. Kasi we put some vinegar. Tinamad akong lagay yung tripod kaya sumasayaw. Yan. So, mga ilang, lang po yan, 5 minutes na ganyan na aanhin po natin. I-mix-mix lang natin para lahat po sila I don't put water na po. Maybe at the end, if I think na hindi siya masyadong no water, I will put water. But at this moment, I just put some soy sauce na po. So, I put light sauce and dark sauce. So, you have many kinds of sauce ng soja. Ng toyo na po, you have dark sauce, you have it then you have this with the mushroom, the dark sauce na po. So, I mix that kasi para maganda po yung, you have this color, sticky color in the meat na po. So, we just have to mix that. This one's really nice when you go to swimming na po. So, you can do like a lot of like this when you're a big family. Kasi,
sauce pa lang, piyesta na. Ration, this vinegar. But when you don't have this preparation, kasi this one is a little bit maanghang, spicy na po to. So, you can put any kind of vinegar you have at home. Apple cider, suka sa puti, sugarcane vinegar. So, it's okay. Basta may vinegar po. So, this one. Just have to mix that. Then we will put some. I love putting the giraffe, no? The cloves, yan. Mga 4 siguro pong cloves. Kaya lang yun, tumalo na po. So, I don't know if it's 4 or 5. Then, ano lang po to, slow cooking. So, we just have to cook a little slowly. Yan. Ingat lang sa ngipin. May I take that off after, no? Yung gloves. Kasi syempre, baka madali na naman si Frank. Hindi doon, Timmy! Napapasigaw. Yan, so, we just have to close that. Ayan na. Up. Ano na po siya. Mapula-pula na. Ayan na po siya. Up. Tapos, para may gulay, mag-spinach lang po ako. Ipina ang tawag dito. But if you don't want fat, I mean, you can do that with less fat, no po. So, if you want to try this dish, it's Filipino adobo, no? You can try this one with without fat. Or you can try with the beef, you can try with the chicken, with the duck. So, if you don't eat pork, so you can try with the chicken. So, the same thing. That's the only thing will be different is that you don't boil first the chicken, or just chop that up, down. Yung i-chop nyo pa lang yung chicken, the one who, I mean, who's not, who can't understand Tagalog, no po. So, you just have to chop the chicken in some, not very small pieces naman po. So, one time I will show how to do adobo with the chicken. Kasi I never do. I always do with pork. Yan, so. Ang tagal pong mangitlog nung isa. Inabala ko na po kasi lilinisan ko po, no? Kasi 11 na pa, kailangan ko pong maligo na. Ayan. So, almost 3 eggs every day. Ayan po yung ating eggs. Ang lalaki na po. Sobrang laki na. Then, after, we check the adobo. Yan na po, kung gaano kaganda yung adobo. Yan. Parang mga minumukbang ng mga Chinese. Pag nanonood ako ng mukbang, laging ganyan kinakain nila. I mean, oh, come on. Tsaka yung pigtail. Pero binubuo lang nila yun, oh. So, ganyan lagi yung kinakain nila. Sobrang taba, Pero, ang papayat nila, in fairness, hindi sila tumataba. Again po today, windy. Ay. So, today po it's windy. So, ang ginawa ko po, nagtina po ako ng hair kasi medyo namumuti na naman. That's the problem pagka tumatanda ka na. Tsaka I think in our family, sakit namin yung putiin yung buhok. But I think, I don't know, it's cause of, I don't know, sabi nila stress or something. But I'm not stressed, So, I don't know why maraming puting buhok. Siguro nung kabataan ko po, I do some rebonds. Kasi nabasa ko po na when you do some rebonding, si Osh nagpa-rebond ng one time sa Pinas, no po. They use a lot of chemicals to your hair. So, ang nangyayari po is nasisira yung roots ng hair. So, I think it's one cause kasi siguro in my life, I do like, nung nag-OFW po ako ng Taiwan, I do one time there. Tapos, sa Pinas, maybe like 3 times or 4 times. Or maybe 5 times. So, that's a lot. So, syempre, nung kabataan natin, gusto nating laging maganda yung buhok. I mean, straight.
But now na matanda na, we don't need. I mean, I don't need kasi I always, ano po tawag nito? Put my hair at the back as at work. I'm working in the charcuterie no po, in meat shop. So like when I work in patisserie, no jewelry, tapos yung hair dapat naka parang yung nasa hospital na po na walang hair na naka ano. So that's it. So pero nagko-color po ako ng hair. I want to show what yung kaya lang baka na naman ma-copyright ako, so I didn't show it. But before I always buy in the big supermarket, no, but now no, I always buy in a pharmaceutical, yung mga sa drugstore po. Maybe it's a little not too much expensive, no, a little more. So it's like it cost me like 10 euros to 12 euros yung one pack. But it's with no ammoniac no po. So, hindi po siya yung, pagka ginamit nyo yung industrialized na hair coloring, parang mahapdi sa balat no po. But when you use yung galing po sa pharmacy, yung organic and free ng ammoniac, hindi po siya mahapdi. Tapos, they use this like oil. So, parang ang sarap po. Pagka, parang natitreat niya rin po yung hair. So, I want to show na gano'n. So, maganda po. Ayan na si Frank. So, I will bukas-bukas. Mga manok po, kayas ng kayas dito. Tingnan nyo. So, winawalisan ko po ito. Yan, winawalasan ko yan. Yan si Frank, dumating na. Dumating na si Frankie. Kasi lahat nila yan kinakayas. Mga dimog na yan. Ha? Qui? Pourquoi? Ah, d'accord. Okay. Okay. Stand up lang. What did you buy? Oh my God. You ruined the money, Joke. Okay na. Joke kasi siya. Hindi na po ako mahilig ngayon mula po nung nag-work na ako noon 4 years, no. Since that, si Frank lagi pong nag-grocery. But I buy some fish and I need to clean that. So, tingnan natin kung anong binili na fish. Siyempre, merong galunggong, mackerel. Mura lang kasi ang mackerel. Siyempre. And this one, it's the Dorad Royal. Tapos, lilinisan natin. Papakita ko po kung paano maglinis ako ng yung bar. Seagrass pa tawag na? Pa. English. May natay sa English sa fish. Bar tawag dito, no? Yung parang lu ang tawag na. So, maraming pong name. Ayan. Binili ni Frank na isda. Nililinisan ito natin. Ako na lang maglilinis kasi gagamitin natin pong lagayan ng kanilang So, pagka naglilinis po ako ng isda, I need some very sharp utensils. So, gusto ko po yung So, ayan, sige, tabi-tabi ni Frankie. Kita ba? Hindi kita. Medyo magulo ang ating camera. Yan. So, ako po tinatanggal ko yung ang nagturo po sa akin maglinis ng isda si Mama. Siyempre, tingin-tingin din. Kasi sabi niya yan, tinatanggalin niya po yan lahat. So, we need a nice scissor na po. Sa kitchen, kailangan yung mga magagandang scissors. So, binili ko po ito sa 888. Like, 70 pesos. So, ang ganda. Then, we have to open here. Wow. Mangurol.
C'est ça, c'est en promotion. Et Samy m'a dit qu'il avait mis. Ah, je peux lui mettre des gâteaux là-haut. Ça change en même. C'est bien là-haut, hein? Bah, take off là. Ça pique poil, tu vois, comme ça. Ah, ça va être... Voilà. So we clean that after. Same thing. Take off this one. Medyo matagal. Yan. Pero maganda yung nabili niya isda. Minsan kasi sabi ko, pipiliin niya pagka yung mata is, ano pa po, tawag nito, shiny. Minsan kasi, matatagal na rin din yan sa store na po. Kaya nakakatakot din pag talaga maganda yung sa palengke. Yung pinunta namin yung sa Narbonne, ang gaganda ng isda. Kaya lang malayo. Yun lang mahirap. Kaya pag pupunta doon, you need to buy a lot, and after you have to put in the freezer. Yun po dapat yung ginagawa. Kaya lang, when you're working, you cannot do. Kasi dito naman, marami yung they're closed during Sunday na po. So, that's the thing. If it's them, it's closed. Wala. This one, yeah. Seabross ba tawag ni Manay Kainaman? Yan, sarap kay Kainaman. Sarap daw tong i-ano. Alam ko, sabi niya, masarap na sarap yan. Tawag niya doon. Ano lang. Yung paborito ni Kabono, steam na tilapia. Paborito ni Kabono yung steam na tilapia. So, may pabilis lang naman pong linis ng ng isda. Dapat si Prof naglilinis na. Pinaglinis na. Ayan. Pero ito siguro ako ng isa. Masarap kasi pagkagayin yung bago lang po, no? Masarap kainin yung fresh pa. Il y a des choses en double, hein. C'est normal. Hein. Tout ce qui est en double, c'est parce qu'il y avait des promos. Yeah, like buying, like promotion, you know, like 2 plus 1. Sabi ko sa kanya minsan. Wala ko na. Il y a un cuisson, il n'y a pas cuisson en beurre. Sabihin niyo, pagka yung Wetevda, mas madaming pera dito toyo. Dahil dito po, mas malaki yung kita pagka you're still working. Kasi bumababa po yung, yung kita mo pagka nag-retired ka na. 80% na lang yung touch. Kaya yun. Kaya sa this 1,000. Ganyan lang buhay. So, kaya kailangan ko talaga pong mag-work. Kasi syempre yung mga bata, nasa school pa po sila. So, if you want to go back to Philippines. Who? Huh? Who? Huh? Who? No. Who wants to go back? Us. You? No, Without me? No, us. No me, no Mode. With me, with Mode. Sali-sali ka to sa usapan, di na marunong mag-Tagalog. Ah. Tagalog, asawa, hindi pwede, Mode. Money si kwa in Tagalog.
What? Huh? What money in Tagalog? Je sais pas moi. C'est quoi? Pera. Pera? Pera. Ah, c'est comme Perrault. Pera. Perrault, No. c'est mai? No, pera, it's money. Ouais, mais Perrault, c'est mai. What the... Pera. Ouais, mais je me souviens des deux, moi. Pero, pag may pera ka, Pera. hindi naman lahat ng money cannot buy everything. Gusto Pera? Hindi pwede. Yan, yun na po yung ating... Ayaw mo rin ngayon, ha? So, yung taba, pwede natin itong tingkuan kasi masarap yan, ano. Don't touch my bottom, na. You have to clean well, huh? Clean well, huh? So, yan, tatanggalin na natin po mga to. Lalagay natin dyan. Mabaho yan po. Pagka summer, hindi ko po yan lalagay sa basurahan na po. Ngayong winter naman, okay lang. Kasi pagka summer, ang init-init dito. So, namamaho po siya sa basurahan. So, what I do is put that in freezer. Tsaka ko po siya tatapon pagka kulik day na po. Kasi mabaho po siya. Kasi ang nangyayari, na sobrang baho, kailangan pong linisin mo yung malaking box ng garbage, no? So, tagal-tagal ko nang hindi nalilinisan yun. Kasi pag summer po, lagi kong nililinisan. But, syempre winter naman po, hindi siya ganun kadumi na po. Saka hindi ko pinapalit yung basura sa... Ayan. One is, what's this? This one is mackerel. This one is mackerel maganda kasi walang kaliskis. Tingnan niyo po yung galunggong dito kung gaano kalalaki. Kasi malamang bawal po hulihin yung tingnan mo kung gaano kalalaki ng mackerel dito. May I like when it's small na po but wala kang magagawa. So ganun din. Let's take off this one. Maano po siya na it's fresh kasi tingnan yung dugo maganda pa. Yung gills niya, yung hasang niya po is ganyan. Maganda po yung nabili niya. Minsan po kasi flip na yung mga fake, ibig sabihin hindi na talaga fresh na po. So, siyempre. Pero yung mackerel po dito, mura lang siya. So, it's like 1 kilo. Ito po, 11 euros. 12 euros lang, tatlo. Pero yung bar po is mahal. It's, minsan po yung nag-ano siya, nagti-30 euro yung kilo, ka biningwit na po. So, pero minsan nagiging 18. Depende po sa, parang sa Pinas din. Pagka may bagyo, syempre man lang isda. Pag walang buwan. Pag may buwan pala. Ganun pare-pares lang. Hindi talaga maintain yung price niya na po. Pag wala po dito si mom and dad, buo ko lang yan inaano. Hindi ko na siya fini-fillet na po. Kasi si Frank naman marunong siyang kumain ng hindi naka-fillet. Pero pag nandito po yung mga parents-in-law ko po, fini-fillet ko po. Kasi hindi sila marunong kumain pag may tinik. So, yan lang po yung pagka yung mga adjustment. Siyempre, pagka nag-asawa po kayo ng foreigner, siyempre, iba din po yung way of life nila. Hindi po nila naranasan yung gaya ng nararanasan natin, di ba po? Siyempre, magkaiba po yung tayo po yung, hindi naman sa inaano, so,
But yan, I'm very lucky to have this experience kasi maganda rin po yung medyo naranasan yung hirap sa buhay. Hindi lang puro sarap. Kasi once na naranasan niyo po ulit na wala kang, medyo, di ba po? So, maganda po talaga yung naranasan din yung medyo hirap sa buhay. Para alam niyo po mag-discarte. So, this one, it's Royal Dorad na po. So, how much ba po? Ayan, yung Royal Dorad. So, I don't know why they put this thing. Tingnan natin. Ayan, Royal Dorad in France. I don't know if we have this fish in Philippines. I don't think so. But, kasi syempre kami cold waters na po. So, tanggal there. So, if you want to do this one in barbecue, pwedeng nyo po itong dito, anuhin. I mean, you have to ayan, ay, ano siya. So, ito may kaliskis din to. So, we need to take off the kaliskis. Ayan. Kalimutan ko yung dorsal. So, we have to take off this one. Kasi yan po, pagka naganyan yan, masayan. Ano yan? Sakit po yan, ha? Pag nadali ka pong paganyan, masakit. Marara ang tawag sa Bicol na po kasi may mga, minsan pagka hindi niyo po dinisinfect, yan po yung mga fish na, yan. Kalimutan niya kasing palinis. Pero dito po, tinatanggal lang yung tiyan. Pero yung hasang hindi. Yung gills hindi nila tinatanggal. Tsaka hindi nila kinakalaskisan. So, kakalaskisan mo pa rin po pagka yung yung sa mga fish ng sa hyper supermarket na po. Tatanggalin lang po nila to. Yan. Pero pag summer, sinasabi ko kay Frank na don't forget kasi nga namamaho dito sa amin. So, sila naman po, kasi diba nakapag-work ako sa malaking store na gano'n. They put that in, yung ano po noon, ang basurahan po nila, parang, ano po, refrigerated, kaya hindi na mamaho. Mababaho lang pag linalabas na. So, ayan. Inukuha ko yung atay nung ano. Sarap yan kasi, yung atay nung gas. Natin. Silly killer, pas kumi, I'm going to work, ah. Wow. I really smell fish at work. Kasi today po, Frank is going to do in the, parang ano po, pagka may anak po kayo na mag-university, they open this like a big room, all the opportunities na pwede pong gawin ng anak nyo po in France. So, it's different schools, they explain na yung mga courses, pagka hindi pa alam ng anak nyo kung ano po yung kukunin nila na course sa university. So, they have this open, parang open door ang tawag nila, different kinds of schools, so different kinds of courses, so you will choose para at least magkaroon po kayo ng idea kung ano po yung magandang gawin. So, ayan. Pupuntahan po ni Phil. Si Sam naman po is going to go with the school. Pero yung parents, pwede din po. Kaya lang you need to have an appointment, no? Pero yung sa school sila po, ang buong klase yung pupunta. So, today it's in Perpignan. So, si Frank naman nag-ano po siya, nag-ask siya na rendezvous ay. Yung lang nahirap pa sa hasang po kasi minsan yung hasang is
may tinik-tinik din. Wow, sakit din. So, ayan. That's the problem when you clean. Kaya me, I don't want to work in the kitchen. Kasi, mahirap po sa yung lagi kang magaganyan. I never work except dito sa bahay ko. Kasi, although they have some gloves, ganun din, maninipit yung gloves nila. Yan, nalinis na. Ito na lang. Tapos, pinipreaser namin yan. Ito, tatanggalin natin ito. Baka makain pa natin ito. Oh, first time na lalagyan nila ng ganyan. Kalkuhan din. Nakuha ko ba yung plastic ng isa? Kasi baka mamaya maluto pa natin yung plastic na yan. Diba? Lahat tatanggalin. Natutulan ko to kay mama. Bata pa lang po ako. Tinitingnan ko po siyang mag-prepare. Kasi nung nasa Bicol po kami, daming fish sa Bicol. I remember. Si Papa po, pagka nagbili yun ng isda. Kasi lahat, dati po may auto supply kami sa Tabaco, no po. So, si Papa, lahat ng mga kliyente niya is mga small fisherman. Sa sobrang kabaitan niya, hindi niya pinapabayad. Kaya nabangkra po yung auto supply namin kasi sige niya pong pautang. Siyempre, okay lang naman magpautang. Yung nagbabayad, di ba po? Yung iba nakakalimutan na may utang. So, but that's like, ayan. So, ang maganda naman po ng ganon. So, ang dami niya pong kaibigan na fisherman na po. Kasi, ginagamit ng, may binibili yung, ano ba tawag doon? Yung, sa motorboat na kailangan na mayroon kami yung mga bearing na po. So, kaya marami po kaming fish. Pag kami mga kakaibang fish, binibigyan po sila ng mga friend niyang fisherman. Ayan. Yung pa yung bata pa ako na naalala. Pag nagdala siya ng mga fish na kakaiba, yung samaral ba yun? Yung pagka inihaw mo, tai-tai ka niyan. Hindi yata samaral. Hindi samaral. Kalimutan ko yung pangalan nun ah. Si ka-farmer, alam niya yan. Narunod yung nagmamadali na kasi ako kasi papasok po ako eh. Naligo pa naman ako eh. Ano naman po, magli-lemon na lang yung hand. Hindi mag-amoy isda. Ganun po yung technique. Lemon sa hand. Yan. Ito na. Tapos na. Ito na lang. Hindi ganun pa dahil binili. Kasi tagal din dinisin ang isda. Ayan. Tapos na. Isda. Ayan. Some fish in France. At syempre, maano po yung malangsa, no? So, may I keep yung mga feel ko ng, kasi, para bumango-bango yung kitchen, ako. Nakakapagbungo niyan yung ito pong, yung balat. Yung pinaka-size ng balat, yan po talaga yung nakakapabango niyan, eh. Yeah, kung yung pwede nyo papakaliskisan na doon sa ano nyo, binibilan nyo po lang. Pakiliskisan nyo po kasi syempre
Mabusisi rin po yung paglilinis ng fish, no? So, lahat. Talsik ba? Mabilis lang naman. Ayan. Done. So, marami pa akong ganito. Yung holder. Ang tawag dito, torsion. So, meron sa plato, meron sa kamay, meron sa pampahid-pahid. Yan. And then, piprituhin ko lang tong isda para may prito po kami.